So sa digmaang nagaganap ngayon mga sangkay ng bansang Amerika laban sa China pagdating po sa kanilang ekonomiya, mukhang nadidehado ngayon ang bansang Amerika at mas lalong nagkakaroon ng kapangyarihan ngayon ang China. Pag-usapan po natin. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. So ito nga po pag-uusapan po natin ngayon, itong nangyayaring trade war ng bansang Amerika at China. Medyo ano to mga sangkay, magandang topic to kasi marami kayong makikita ngayon at mawi-witness nyo mga sangkay kung ano nga ba talaga itong nagaganap sa pagitan po ng US at China. Kasi nagkakaroon po tuloy ngayon ng kapangyarihan itong si Xi Jinping, no? Nagkakaroon po ng impluensya mga sangkay sa iba pang mga leader. Pag-usapan po natin yan, but before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Nasa baba po ng video na to yung subscribe button, pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. So kung gusto mong mapabilang sa maraming mga solid sangkay, i-subscribe nyo na. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto na mga sangkay. Gaano nga ba makapangyarihan ngayon ang China mga sangkay pagdating sa ekonomiya? Ngayon kasi eto ang nangyayari. Ayon po sa balita, China, ayan, hindi papatulan ng tariff game ng US. So bakit? Ba't ganyang kalakas ang loob ng China? O, panoorin po natin. Ayon sa China, hindi nito bibigyang pansin ang tariff game ng Estados Unidos. Alamin natin ang mga detalye mula kay Anna Cui. Ayon sa isang tagapagsalita ng Commerce Ministry ng China, naglalaro ng walang kabuluhang tariff game ang Estados Unidos. So yan kasi ang laro ngayon ng Amerika. Kasi ang gusto mangyari ng bansang Amerika, lahat ng mga bansa mabalik ang focus sa US at hindi na po sa China. Kasi ang China ngayon mga sangkay, nagkakaroon po ng matinding impluensya globally. At ito anya ay hindi papansinin ng China. Ukol sa 245% tariff ng US. Grabe, umabot na po sa 245 na taripa ang ginawa ng Amerika laban po sa US. Sa piling mga Laban po sa ginawa ng Amerika laban po sa China. produkto mula China, sinabi ng tagapagsalita na ginamit at ginawang sandata ng Washington ang taripa sa antas na wala ng katwiran. Binigyan diin ng tagapagsalita na makailang ulit ng kinlaro ng China ang posisyon nito sa reciprocal tariffs ng US. Ayon sa Beijing, babaliwalain nito ang walang kabuluhang laro ng taripa. Subalit, kung ipagpapatuloy anya ng US na pahinain ang interes ng China, gagamit ang Beijing na matinding countermeasures hanggang sa huli. Nako. 我们坚决反对 We firmly oppose the US tariff barriers and trade bullying. 美国搞关税壁垒和贸易霸凌，这种做法是损人不利己，既违背了经济规律和 So medyo tinatamaan din po talaga yung China mga sangkay dito sa ginagawa ng bansang Amerika, no? 世贸这个世界贸易的原则，对世界经济秩序造成严重冲击，拖累世界经济的复苏。从短期来看呢，这是 Ngayon mga sangkay, eto na. Ito na ang nangyari. Ito yung balita ngayon mga sangkay tungkol dyan. Tingnan nyo yung China ngayon, nagkakaroon po tuloy ng impluensya dito sa Asia ng mas matindi. Tingnan nyo mga sangkay kung paano siya pinapalakpakan. Kita nyo yan mga sangkay? 关系中展现出我们的勇气和坚定。 So, mas lalo pong nagkaroon ng lakas ng loob ngayon ang China kasi syempre, nasa kanila po yung, kumbaga, parang nakakakuha po sila ng simpatya eh. Kasi ang dating dito, parang China patuloy ang nagiging bayani sa mga bansa na pinapatawan din po ng taripa. Ngayon, mga sangkay, ito po ay labanan ng impluensya ng dalawang makapangyarihang bansa. Ngayon, bakit nga ba ang China ganyang kalakas ang loob? Ito tingnan po natin yung kanilang bansa ngayon. Ito kasi yung US ngayon. Ito yung China ngayon. Ito tingnan po ninyo mga sangkay kung paano po nagbago yung China after po ng ilang mga taon.
Dahil po sa foreign direct investment. Ganito po sila katindi ngayon mga sangkay. Modern na po silang bansa and most advanced. Yan po yung mga syudad nila mga sangkay. Doon lamang po yan sa China. Itong ganitong klaseng mga, kita nyo mga sangkay, di ba? Sabi pa nga po ng iba, ang China daw parang nag-evolve na. Kung tayo ay nasa 2025, ang China ay nasa 2050 na or 2045, something like that. Kasi masyado daw po silang advance. Tingnan nyo mga sangkay, gaano ka-advance yung kanila. Ako ako. Na-witness ko mismo kasi galing kami doon sa China nakaraan mga sangkay. Halos lahat kami, kasama ko yung mga tropa natin, mga vlogger, no? Pumunta kami doon, namangha kami sa lugar, mga sangkay. O, tingnan nyo. Ito po yung China ngayon. Kaya pinapalagan po talaga nila ngayon yung bansang Amerika. Sila po yung may kakayahan yan. O, di ba? Nakakalula po mga sangkay yung mga infrastruktura sa kanila. Yung mga design. O, ito mga sangkay. Doon po ito sa Shenzhen City sa China. Isa po ito sa mga napuntahan namin. Ito hindi sa pinopromote natin ng China. Nire-real talk lamang po natin kasi pinag-uusapan po natin dito yung trade war ng China at Amerika. Hindi naman po kasali dito ang Pilipinas no, sa away nila. Pero nadadamay, di ba? So, ngayon, ang tanong, sino ang magwawagi? Ito mga sangkay, malayo na po talaga yung pagiging modern ng syudad o ng bansa ng China kaysa sa Amerika. Kaya ginigipit sila ngayon ng Amerika. O yan, tingnan nyo kung gaano kaganda, di ba? Akala mo, sa cartoons lang natin napapanood yan. O ito mga sangkay, ito yung mga train station nila na nakakalula mga sangkay. O yan, train station nila. Sipin nyo, mas maganda pa sa airport yan. Yan o. Subway nila yan mga sangkay. Ganyang kalala, ganyang ka-advance talaga yung China ngayon. Pwede nyo i-search yan sa YouTube. O, ito naman mga sangkay, saan naman to? Sa Shanghai. Isa ito sa mga advanced din na syudad nila. Tingnan nyo mga sangkay. Alam nyo, ito, hindi po natin yan nakita sa ibang mga bansa. Tingnan nyo kung gaano kaganda mga sangkay. To Shanghai, step into China's world of advanced transportation Grabe. and stunning architecture. Join me as we explore Nakakalula no? cityscape under the evening lights. Saan yan mga sangkay? Grabe, men. Diba? Sobrang advance nila. Kaya nga po mga sangkay, hindi po nakapagtataka bakit pumapalag sila ngayon sa bansang Amerika. At yung Amerika naman, ginigipit din po yung China. O ayan, mga sangkay. Ito, saan ba to? Sa Shanghai din. Marami itong mga syudad din ng mga sangkay na ganito din po. So, ganyan po kaganda mga sangkay sa kanila. O, ito pa. Ito, 7 months ago. Tingnan nyo po mga sangkay. Yan po yung China. At isa pa po mga sangkay sa mga doon. Ito bigyan ko lang kayo ng tip. Kasi I'm sure mahilig sa inyo mga sangkay Japan, mahilig din yung iba sa South Korea. Pero pag napuntahan nyo mga sangkay yung China, pambihira. Mamamangha kayo mga sangkay sa kakaibang syudad, mga sangkay meron ng China. At saka sobrang linis po talaga. As in, sabi ko nga, iba lang talaga yung tingin natin sa China dahil po sa West Philippine Sea. Which is, hindi naman po pwede natin ipamigay yun, mga sangkay. Atin yun Diyos mio marimar. So, pinaglalaban natin ang West Philippine Sea. Pero pagdating po sa ekonomiya, mga sangkay, malayo na po talaga. Ang layo po ng narating ng China. Kasi, ngayon nga sinasabi po, di ba? Pag ni-research mo sa Google, ang lalabas, ang China po ang pangalawa sa pinaka mayaman na bansa sa buong mundo. I mean, second largest economy in the world. Ganyan po ang China, mga sangkay. Pero, pag napunta ka doon, parang hindi mo naaasamin yung US Napuntahan mga sangkay. Tingnan nyo kung gaano kalinis. At saka, isa sa mga napansin ko doon, mga sangkay. Ito kapansin-pansin to pag pumunta kayo. Halos wala na pong mga di gasolinang sasakyan. More on electric cars. Sabi pa nga po ng tour guide namin,
10 years from now, mga sangkay, ang China, malaki na po ang pinagbago. Hindi na daw po sila gagamit, mga sangkay, ng kung anumang mga, ano tawag dito? Ng kung anumang mga sasakyan na gumagamit po ng gas. No, ganyan na po ang mangyayari, mga sangkay. Tingnan po natin to. Ayan. More on electric cars na po sila. Wala nga po sila doon, mga sangkay, ng mga motor na kagaya dito, maiingay. Wala. More on electric bikes ang mayroon po doon, mga sangkay. Mga e-bikes. Tapos, sobrang layo na po talaga. Pag pumunta kayo doon, sabi ko nga, sa mga napuntahan kong bansa, one of the best country talaga itong China. Isang tabi muna natin yung, syempre, yung pinaglalaban natin sa West Philippines. Si atin yun, di ba? Pero, alam nyo bakit naging mayaman ang China? Kasi nga po dahil sa foreign direct investment. Grabe, nag-open yung kanilang bansa. Mahirap lang po ito dati. Mas nakaangat pang Pilipinas niyan dati, mga sangkay, especially during the time of Ferdinand E. Marcos. Di ba? Pero mga sangkay, paano nangyari na yumaman sila? Binuksan nila ang kanilang bansa sa mga dayuhang negosyante. Kaya nga ngayon, mga sangkay, may trade war na nangyayari sa Amerika at China. Naglalaban po sila ng kanilang mga negosyo. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Diba? Sobrang, at saka mga sangkay, ano sila? Malilinis po talaga. Hindi po dugyot sa paligid. Siguro yung mga pumupunta sa atin ng mga Chinese, ito po yung mga pasaway na hindi po kaya yung batas doon. Kasi doon mahigpit, mga sangkay. Bawal ka talaga doon mag-loko-loko kasi talagang tatamaan ka. No? Isipin nyo, mga sangkay, hindi po natin alam, ganito na pala kaganda yung China ngayon, di ba? So, ayan po, masyado po talaga silang advanced sa technology. At saka malayo na po ang narating ng China, mga sangkay, pagdating po sa pagiging modern na bansa. Tingnan nyo, o ayan, akala mo motor yun, e-bike yun, guys. Ayan o, sobrang linis. Ibang-iba po talaga to, mga sangkay. Kaya, itong Amerika ngayon, China, tingnan nyo, mga sangkay, yung impluensya niya. Sabi ni Xi Jinping, in the face of shocks to global order and economic globalization, China and Malaysia will stand with countries in the region to combat the undercurrents of geopolitical and camp-based confrontation, overcome the counter-currents and unilateralism and protectionism, and safeguard the promising prospects for development in our shared Asian home. Kumbaga ngayon, mga sangkay, kinukuha na po ni Xi Jinping yung loob. Nagkakaroon po siya ng impluensyang matindi ngayon sa ibang mga bansa. No? At ang Amerika, mga sangkay, parang ang dating, sila tuloy ang bully. Well, ano po ang inyong opinion sa inyong mga na-witness ngayon? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.